Iba't ibang produkto mula sa kawayan ang nagagawa sa Engineered Kawayan Factory dyan po yan sa Alaminos, Pangasinan. Dahil dito nabibigyan ng pangkabuhayan ang bamboo farmers at persons deprived of liberty sa lugar. Yan ang ulat ni JM Pineda. Ang mga dumi at kalyo sa kamay ni Charlie ay marka ng pagsisikap. Kulang-kulang 8 taon na siyang empleyado ng Ikawayan o Engineered Kawayan Factory sa Alaminos, Pangasinan. Ito na umano ang niyakap niyang hanap buhay. Napakalaking bagay po sir dahil napag-aaral ko ang aking mga anak sa trabaho nito. So, doon lang gagaling ang pinagpaparal ko sa mga anak ko sir. Ilan ba ang anak mo? 2 sir. 2? Okay. Nasaan anong grade na sila? Yung una sir ko na first year college sir. Magsisiman sir. Baka sakaling sir. Mapagtapos. Saka yung pangalaw sir ko grade 11 naman sir. Kabilang si Charlie sa mga matatagal ng empleyado ng Ikawayan Factory. Magaganda at dekalidad na produktong gawa sa bamboo ang kanilang obra. Ang Engineered Kawayan o Ikawayan ay mga bamboo strips na pinagsama-sama para maging iisa at kumpol. Kung titignan, tila isang plywood ang itsura nito. Mabusisi at mahaba ang proseso ng paggawa nito, lalo na't kailangan tiyakin na makinis at tuyong-tuyo ang mga pinagdikit-dikit na kawayan. Kabilang ito sa ginagawang proseso para magawa ang isang engineered kawayan. Kung makikita ninyo, may nilalagay na uri ng pandikit para magkumpol-kumpol yung itsura ng mga pinaghiwa-hiwang mga kawayan. At dito naman sa kabila, pagtapos niyan ay gagawin ng mas lalo silang pagdidikit-dikitin para maging solid yung itsura. Pagtapos niyan, ganito na yung magiging resulta ng engineered kawayan. Makinis at kung makikita ninyo ay parang walang nangyari at parang hindi sila hiwa-hiwalay. Ito na yung gagawin nila at uukitan nila pati na rin lalagyan ng engrave na mga sulat para matapos yung isang produkto. Kadalasan, tumatagal din ng 2 linggo ang paggawa ng isang ikawayan. Hindi pa kasama dyan ang mismong proseso ng pagbuo ng mga produkto. Kabilang sa mga gawa nila ay mga miniature, customized display photo at orasan. Abot kaya rin ang presyo ng mga ito na hindi papalo sa 1,000 piso. Depende pa yan sa sukat ng mga produkto. Ayon sa pamunuan ng Ikawayan Factory, malaking bagay ang naging tulong ng gobyerno sa kanila, lalo na sa mga modernong kagamitan. Isa kasi ang LGU sa mga nagbigay ng puhunan para makabili sila ng mga makina na magagamit sa paggawa ng mga produkto. Bukod naman sa pagpapayabong sa turismo, oportunidad din ito para sa mga residente at magsasaka ng Alaminos para magkaroon ng pagkakakitaan. Kasi nung binuo ng LGU ito, ang purpose talaga nito na nung na-concept na ito is hindi naman yung gain, yung kita. Kundi, sabi ko kanina, ang pinaka-main purpose ng factory ay para magbigay ng trabaho. At saka makapagbigay pa rin ng extra income ng mga bamboo grower, local farmers natin na mayroon na talagang existing na kawayan. Naging daan rin umano ang ganitong pasilidad para mabuhayan muli ang mga bamboo farmers. Sa pamamagitan kasi nito, umangat muli ang kanilang industriya at nakilala. Kasi nung wala pa itong factory sa amin, wala nang kwenta ang kawayan sa amin. Sinusunod na lang yan. Ginagawa na lang bakod, panggatong, sabi ko nga, hanggang ganun na lang siya. Pero nung nagkaroon kami ng factory na ganito na nakita nila na mayroon pa palang patutunguhan yung industriya ng kawayan, doon na sila nagsimula na alagaan ulit yung existing na clamp nila. Isa pa sa nakikinabang sa programang ito ay ang mga People's Deprived of Liberty o PDL sa Alaminos. Ang LGU nag-utos na i-train namin yung mga BJNP members, yung nasa loob. Pag na-train namin sila, susuplayan namin sila ng kawayan dahil hindi naman sila makalabas. Sila po yung gagawa ng islat o yung bislak. Pinahiraman namin sila ng 2 klaseng machine. Yun po yung pole cutter at yung twin ripsaw na gagawin nilang islat yan at bibilhin namin sa kanila ng per piraso. Yun po yung pinakahanap buhay ng mga kaibigan natin na nasa loob para naman sa pamilya na. Samantala,
Ngayong buwan naman ang selebrasyon ng Philippine Bamboo Month kung saan kasama ang Alaminos sa nagsasagawa ng mga aktibidad. Mensahe ni Navarro sa publiko, mahalin at alagaan ang kalikasan, lalo't malaki ang pakinabang natin sa biyayang dala nito, gaya na nga lang ng hatid sa atin ng kawayan. Mula dito sa Pangasinan, JM Pineda para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.